Ayun guys, magandang umaga po sa ating lahat. Ngayon ay araw ng Sabado at gamit natin ngayon si King. Na-miss ko to gamitin si King, grabe. Buti na lang, hindi masyadong traffic ngayon guys. Ngayon ay araw ng Sabado. Hayop na to si King. Na-miss ko to birahin ng birahin guys. Malakas sumatak ngayon guys si King dahil naka 1445 tayo na sprocket. Pinalitan natin to. Yung stock na ito guys is 1443. Sinubukan natin na naka 1445. Okay naman siya. Para sa akin goods naman siya gamitin. Dahil mas naramdaman ko yung hatak niya ngayon kumpara sa dati. Pero all goods naman yung 1443 kasi stock naman yun. Pero iba pa rin yung naka 1445 na sprocket. Para sa akin lang Bale, yung sprocket natin ngayon guys is Motaro na brand 1445. Tapos yung gulong natin is 80-80 sa harapan. Tapos 90-80 sa likodan. Mas mararamdaman mo yung hatak na ito guys pag naka 70-80 ka sa harapan tapos 80-80 sa likodan. So mas maliit siya, di ba? So ibibigay talaga yung performance ng sprocket
yung naka 1445 pag nakamaliit ka na sprocket, nakamaliit ka na gulong. Kahit pa nga lang ngayon eh. Kahit pa nga lang ngayon na naka 1445 lang ako eh. Mas ramdam ko yung ano niya eh, yung arangkada niya eh. Ewan ko lang kung may epekto to sa gas consumption, kasi hindi ko pa naman to nasubukan sa long ride eh. Itong naka 1445 si King, hindi ko pa to nasubukan. Ramdam ko talaga yung ano niya eh, yung gigil niya eh. Yung mini driving light natin sira. Siguro nasa relay yung problema or nasa mismong ilaw. Kasi yung source ng ano ko, yung source ng mini driving light ko tsaka yung busina ko is isa lang eh, gumagana naman yung busina ko eh. Gumagana naman siya eh. Tingin ko nasa relay, nasa switch, nasa ilaw mismo, or possible din sa ilaw mismo ng ano, sa linya mismo ng mula dun sa source hanggang dun sa may ano, sa may mini driving light papunta sa relay. Siguro nandyan lang yan sa mga yan, kasi okay naman yung source eh, wala namang problema eh. Wala namang problema yung busina ko eh. Ayan o, gumagana. So tingin ko talaga sa may ano eh, nandyan lang yan dito sa may bandang headlight yung problema, kasi dyan nakatago lahat ng wirings eh. So nandito na tayo sa may Leyte Progressive. Iba pa rin talaga guys pag naka-manual kayo na. Kasi mas ramdam na ramdam mo yung performance niya pag ano, pag maluwag, pag mahabang straight. Tapos long ride yung biyahe. Mas mafi-feel mo talaga yung kagandahan ng naka-manual sa long ride. Kasi may play siya eh. Di kagaya ng automatic. Bira ka lang ng bira. Maganda sa automatic pag ano, madaming kurbada, kasi piga ka lang ng piga. Pero kung ano ka talaga eh, manual lover ka talaga, mas mararamdaman mo naman yung play talaga nung ano, nung manual. Kasi puro kurbada, bawas dagdag minor. Pero para sa akin lang, kung sa long ride yung pag-uusapan, mas maganda ko yung manual. Kasi mas mafe-feel mo yung laro niya eh. Lalong-lalo na pag ano, hanggang 6 gear. Kasi itong si yung Raider hanggang 6 gear.
Yung napansin ko lang ngayon guys sa sarili ko, kasi syempre kakagamit lang natin ulit kay King, eh nakaramdam ka daw ng pangangalay, hindi sa balikat kundi dito sa may palad ko, kasi medyo aggressive yung forma ng rider. Yung persa mo nandito sa may manubela, para kang nakadiin sa may handlebar, lalong lalo na pag may angkas ka. So ayun talaga yung number one uli ngayon nga na napansin ko or naramdaman ko. Pero pagdating sa performance, yung pag-uusapan, iba pa rin talaga pag manual, lalong lalo na pag malayo yung babiyahin mo, iba kumpara sa automatic. So yun guys, sa mga nagtatanong kung goods ba yung 1445, eh para sa akin po is napaka goods po. Sobrang goods, sobrang ganda ng performance, malakas umatak.